Ganito ka din ba sa bahay ninyo? Palaging nakasara ang sliding window dahil walang na-install na screen? O di kaya ay nasira na? At kapag naman umorder or nagpagawa, kagaya nito ay aabot ng 2,500? Well, hindi siya worth it, di po ba? Let me share sa inyo itong natuklasan ko na tiyak magugustuhan din ninyo dahil sa mas matibay at hindi na ito kakalawangin. Napaka-flexible, mas maganda itong tignan at higit sa lahat ay napaka-budget meal nito mga master. Huwag nyo na pansinin yung bubble wrap, ano? Inilagay ko lang iyan dahil sa sobrang sikat ng araw. Tagus talaga sa loob kahit pa man may kurtina. From there ay kawawa yung ating aircon. So, going back po tayo dito sa ating window screen. As I have said, ang charge nila sa paggawaan ng 2 feet by 3 feet ay around 2,500. Take note na screen lamang po iyon. Kaya naman ay matik na disregard na natin iyon. Buti na lang at nakita ko ito online wherein napakalaki ng natipid natin. Hindi po talaga ito sponsored, ano? I just wanted to share dahil imagine mo na from 2,500 ay naging 92 pesos na lang. Depende yan sa size ng iyong o-orderin pero napakalaki ng diferensya talaga naman, oh. At generous din si seller dahil meron pa siyang ibinigay na libreng cutter. At thank you letter. Saan ka pa, diba? Medyo tricky lang talaga ito gawin dahil DIY nga siya pero ipapakita ko sa video na ito kung paano siya ilagay na ang kahit mag-isa mo lang. So let's go at tingnan na natin ang mga parts. Bali, ito yung 4 na angle na ilalagay natin sa 4 na corner ng screen na ating bubuuin. Sunod itong magnetic strip, may adhesive na rin na siyang ikakabit sa frame ng inyong sliding window. Sunod itong pangalawang strip, ito naman yung kakapit doon sa magnetic strip. Then, ito naman pangatlo ay ang gagamitin natin pang clip dito sa ating mosquito net. Lahat yan ay 5.2 meters, depende yan sa iyong o-orderin. So tara at i-assemble na natin na parang ganito sa kabilang window. Una sa lahat ay kailangan linisin ang mga frame para kapit na kapit ang ilalagay nating adhesive. While doing the other process ay ilatag na muna natin itong screen para kahit papano ay mabawasan ang kanyang pagkabuhol. Sunod ay kuhanin ang magnetic strip. Huwag nyo muna itong putulin, ano? Ang magandang technique ay idikit muna ito sa window frame. Saka nyo na ito ikat pagka umabot ka na doon sa dulo to make the work faster and easier. Keep in mind na kung saan ka nagtapos ay doon ka ulit maglugtong at mag-umpisang magdikit. Bali, ito yung close-up na gawa natin para mas madali ninyong masundan. Kung mapapansin ninyo, merong line ang frame. Gawin ninyo itong guide para hindi balu-balugtot ang inyong pagkalagay. Alright, so kita nyo naman. Tapos na tayo dun sa una. Madali lang talaga siya gawin mga ka-DIY, ano? Kailangan lang ay may sequence. Kung saan ka nag-umpisa doon sa una, doon ka ulit mag-umpisang maglagay dito sa panalawang strips. Kung mapapansin ninyo ay ito yung may hiwa sa gilid. At itong pangatlong strips naman ay plain. Bali, ito yung magsisilbing pantakip natin mamaya. Okay, so let's continue na po ulit. Mas madali ito ikabit dahil kusa siyang lalapa doon sa una nating inilagay. O, diba? Napakadali lang ikabit. So, proceed na po tayo dito sa pang-last na strips. Ang gagawin mo lang naman dito ay sundan kung gaano kahaba ang dalawa nating unang inilagay. Saka ito putulin.
So, ayan na nga, malapit na tayong matapos. Bale, ito na po yung mga naikabit natin. Pinakauna ay itong magnetic strip. Pangalawa itong may mga hiwa o groove. At pangatlo itong parang creep. Ito yung magsisilbing ipit o lock. Nito may ilalagay nating mosquito net. Ang teknik naman sa paglagay nito ay unahin sa itaas. Nasa inyo na yan kung saan nyo gusto mag-umpisa. Pwede dito sa kanan at pwede din naman dito sa kaliwa. So bali pagkalagay nyo ng screen ay pindutin lamang ng pindutin para mag-lock. Ayan, napaka-basic lang di po ba? Don't worry dahil pagkahila natin dyan mamaya ay mawawala ang kanyang pagkabuhol-buhol. Okay, so let's continue. Bago ito ipitin ay hilain lamang ito ng bahagya. Yung sakto lang ba para naman hindi mabunot yung nasa itaas. Pagkatapos may lagay sa ibaba ay isunod na agad yung sa dalawang gilid. Nasa inyo na rin kung alin ang iyong uunahin. Hanep, ano? Kita nyo naman mga ka-DIY, napakalinis na nating ginawa. Ang sunod ulit natin ngayon gawin ay dahan-dahan itong tanggalin sa frame at ilatag sa ibaba para matanggal ang mga excess at nang mailagay na rin ang 4 na corner na siyang magpapatibay lalo at magsilbing hawakan sa tuwing bubuksan natin ang screen. Napakadali lang din ito ilagay mga ka-DIY dahil isushoot mo lang ito sa 4 na corners and that's it. So kung gusto nyong makatipid ng triple at mapalitan ang kinakalawang ninyong screen ay ito na ang magandang chance dahil inilagay ko na yung link dyan sa ibaba ng video kung saan ko ito nabili. Kita nyo naman, napaka-sturdy at napaka-smooth ng ating window screen. So bali, hawakan nyo lang dito sa gilid sa tuwing bubuksan ninyo ang inyong sliding window. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at kahit papano ay nagkaroon kayo ng idea sa videong ito. Don't forget to subscribe mga ka-DIY para lagi po tayong updated sa susunod nating video. Bye!